Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo muna ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Salamat o Diyos sa pagkakataon muli sa gabing ito na kami ay nagkakaisa, kakasama-sama sa gawaing prayer meeting. Pangunahan mo kami o Diyos at kayo po ang magkaloob ng biyaya at kalakasan sa bawat isa sa aming pagkakaisa at pagsama-sama sa gawain ngayong gabi. Naway marapatin mo kami at ikaw po o Diyos ang manguna, kumilos at gumawa. Proteksyonan mo kami sa aming pagpapatuloy, maging aming buong programa. Awa ito po ay maging pagpapala sa bawat isa. At ikaw o Diyos ang aming nais itaas, papurihan at sambahin sa aming kalagitnaan. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Okay, magandang gabi sa bawat isa, sa mga nasa tahanan o sa iba't ibang dako sa harapan ng inyong gadgets o computers. Welcome po sa ating gawain ngayong gabi at sa ating po pagtalakay sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ngayong araw na ito ay tinatawag na Undas o araw ng mga patay, araw ng mga kaluluwa na ginugunita ng napakaraming mga tao. Kaya pag-aralan po natin, saan pupunta ang kaluluwa ng tao pagkatapos mamatay? Sa aklat po ng Lucas, kabanatang 16, nais ko po basahin simula sa talatang 19 hanggang 24. May isang lalaking mayaman na nakadamit siya ng kulay ube at pinong lino. Namumuhay siya sa karangyaan araw-araw. Mayroon doong isang lalaking dukha na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay puno ng galis. Nilagay siya sa tarangkahan ng mayaman. Mahigpit niyang hinangad na mabusog mula sa mga mumong nahulog mula sa hapagkainan ng mayamang lalaki. Ngunit maging ang mga aso na lumalapit ay humihimod ng kanyang mga galis. Nangyari nga nang ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. At ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Sa Hades siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay tinawag niya ang kanyang, itinanaw niya ang kanyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang piling. Tumawag siya ng malakas, Amang Abraham, kahabagan mo ako, suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila sapagkat ako'y lubhang nagdurusa sa lagablab ng apoy na ito. Mahalaga na talakayin po natin ang paksang ito na naaayon sa kaganapan ng mga panahon upang maunawaan natin ang mga detalye nito. Mga kaganapan ng panahon ay nabanggit ni Apostol Pablo sa Efeso 1, talatang 10. Ito ay para sa pangangasiwa ng kaganapan ng mga panahon
na ang lahat ng mga bagay ay kanyang pag-isahin kay Kristo. Kaganapan ng mga panahon, ito po yung dispensation of times. Nandyan, panahon ng lumang tipan, panahon ng bagong tipan, panahon ng kapighatian, at panahon ng milenyo. Unahin po natin, panahon ng lumang tipan. Saan pumupunta ang kaluluwa ng mga taong namatay sa panahon ng lumang tipan? Sa letter A po dito, mga mananampalataya sa Diyos, maliliit na mga bata at mga sanggol. Ito po ang una natin tingnan sa lumang tipan, mga mananampalataya, mga inosenteng bata, mga sanggol. Ang kanilang kaluluwa ay pumunta sa paraiso sa lumang tipan. Yun po ang Abraham's bosom. Nasabi po dito sa talatang 22, nangyari nga na ang lalaking duka ay namatay, siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. O Abraham's bosom. Ito po ay lugar ng kaaliwan. Nabanggit po sa talatang 25. Ngunit sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na sa buong buhay mo, tinanggap mo ang lubos ang mabubuting bagay. Ito po ang kanyang sinabi sa mayaman na napunta sa lugar na pagdurusa. Gayon din naman si Lazaro ay tumanggap ng mga masasamang bagay. Dahil sa kanyang pagiging dukha, talagang mahirap ang kanyang naging buhay. Ngunit sa ngayon, siya ay inaaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa. Kaya ang dukha na si Lazaro ay napunta sa lugar ng kaaliwan. Ito ay isang bahagi ng Hades. Ang Hades ay may dalawang lugar na may kalaliman sa pagitan na hindi maari tumawid mula sa kabila tungo sa kabila. Sa talatang 26, sinasabi dito, bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagitan namin at sa iyo ay mayroong malaking bangin. Dahil dito sila na maghahangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakatawid. Baging sila na maghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makakatawid. So ito po ang Hades. May dalawang bahagi, lugar ng kaaliwan at lugar ng pagdurusa. Ang Hades, ito po ay matatagpuan sa kailaliman ng lupa. Ayon po sa sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 12, talatang 4 na po, kung paano si Hunas ay nasa loob ng tiyan ng balyena sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Gayon din naman, ang anak ng tao, tinutukoy ang kanyang sarili sa Yesu Kristo. Siya ay pupunta sa kalaliman ng lupa sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Yun po ay nung siya ay namatay, 3 araw, 3 gabi, bago siya namuhay muli, maging ang kanyang kaluluwa ay pumunta doon sa kailaliman ng lupa. Ayun po ay Hades. At ang sabi sa Kawikaan 15, talatang 24, sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay upang kanyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba. Mga halimbawa ng pumunta sa paraiso. Ito po yung mga mananampalataya sa lumang tipan na pumunta ang kaluluwa sa paraiso o sa Abraham's bosom. Si Abel, sa aklat ng Hebrews 11:4, binanggit doon si Abel bilang nanampalataya sa Diyos. Kaya tiyak, ang kanyang kaluluwa ay napunta sa paraiso o lugar ng kaaliwan. Si Lazaro, na narito sa atin pong passage, sa talatang 22. Nung namatay, siya ay dinala ng anghel sa piling ni Abraham o sa Abraham's bosom sa paraiso sa lumang tipan. Maging ang magnanakaw o isa sa mga nakapako sa krus sa Kalbaryo kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa aklat ng Lucas 23, talatang 43,
na sinabi ng Panginoon bilang tugon sa isang kriminal na ito na nanampalataya, na sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay naroon na sa paraiso. Anong tugon ng ating Panginoon? Sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ito po ang paraiso. Ito ay panahon pa ng lumang tipan. Kaya makita natin dito na ang magnanakaw na ito ay sinabi ng ating Panginoong Hesus na tiyak ay makakasama niya sa paraiso. At nangangahulugan na ang ating Panginoong Hesus, kanyang kaluluwa din ay doon pumunta sa paraiso na ito sa panahon ng lumang tipan. At maging ang mga sanggol, tulad ng sanggol na anak ni Haring David, anak niya kay Bathsheba. Sa 2 Samuel 12:23, sabi dito, ngunit ngayoy patay na siya. Bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba siya? Ako'y paruroon sa kanya, ngunit siya'y hindi babalik sa akin. Si Haring David, nung lubhang nagkakasakit ang kanyang sanggol na anak, ay talagang nag-aayuno, hindi kumakain, hindi naliligo, dahil humihingi sa Panginoon ng kagalingan. Ngunit nang namatay na ang kanyang anak, siya po ay nagbihis, nag-ayos, nagsamba, kumain. Kaya ang sabi ng kanyang tauhan, ba't ganon kung kailan namatay ang anak mo, saka ka nag-ayos, saka ka kumain? Ito po ang kanyang tugon. Patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Bakit ko papahirapan ang aking sarili? Maibabalik ko pa ba siya? Ako'y paruroon sa kanya, ngunit siya'y hindi babalik sa akin. Ang ibig sabihin, alam ni David, ang kanyang sanggol na namatay ay paruroon sa lugar ng kaaliwan, sa paraiso. At ang sabi niya, ako ay paruroon sa kanya. Dahil si Haring David, isa ding mananampalataya sa Diyos. At maging ang mga sanggol na namatay tulad sa panahon ng baha, panahon ni Noah, panahon na pinapatay ni Haring Herodes ang mga sanggol sa Jerusalem, at marami pang mga sanggol ang namatay sa lumang tipan na ang kanilang kaluluwa ay pumunta sa lugar ng kaaliwan, sa paraiso sa lumang tipan, sa Abraham's bosom. Ayon sa mga sinabi ni Jesus sa Matthew 12, talatang 40, at sa Lucas 23, talatang 43, makikita na siya ay namatay. Nang siya ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay pumunta sa paraiso sa Hades 3 araw at 3 gabi. Ayon kay Apostol Pedro, siya ay nangaral sa mga kaluluwa doon. Kita natin sa 1 Pedro, Kabanatang 3, talatang 11, ang sabi, sa pamamagitan din nito, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, siya ay nagbata para sa kasalanan ng mga tao. Sa 1 Pedro 3:18, at dahil dito, sa pamamagitan nito, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ibig sabihin sa mga kaluluwa na nasa paraiso, kaluluwa na nasa Abraham's bosom sa lumang tipan. Doon pumunta ang kaluluwa ng ating Panginoon Kristo, at ang sabi ni Apostol Pedro, siya ay nangaral. Hindi siya nangaral ng ebanghelyo sapagat ang mga naroon ay mga mananampalataya na, kundi kanyang tiniyak sa kanila na kanya nang nabayaran ang kanilang mga kasalanan at lubos nang napatawad ang kanilang mga kasalanan. Sa letter B, tingnan po natin ang mga hindi nanampalataya sa Diyos sa lumang tipan. Ang kanilang kaluluwa ay sa lugar ng pagdurusa sa isang bahagi ng Hades.
So ito po ang pinuntahan ng mayaman dito sa Lucas, Kabanatang 16. Lugar ng pagdurusa, isang bahagi ng Hades. Kaya ito po ang isang halimbawa, ang mayaman na sa talatang 23, sa Hades siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay tinanaw niya ang kanyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang piling. So nakita niya doon sa kabilang bahagi, sa lugar ng kaaliwan, sapagkat siya ay napunta sa lugar ng pagdurusa o paghihirap. Sa talatang 24, sabi niya, ako ay lubhang nagdurusa sa lagablab ng apoy na ito. At isa pang halimbawa na napunta sa lugar ng pagdurusa ay si Judas Iscariot, yung nagbitray sa ating Panginoong Hesukristo. At marami pang mga tao sa lumang tipan na hindi nanampalataya sa Panginoon at namatay, pumunta sa Hades, sa lugar ng pagdurusa ang kanilang mga kaluluwa. Nang si Jesus ay namatay sa krus sa pagbayad ng kasalanan, siya ay nabuhay muli. Sa kanyang pag-akyat sa langit ay dinala niya ang paraiso at ang mga kaluluwang nasa paraiso sa ikatlong langit sa ilalim ng altar o sa ilalim ng dambana. Kaya yun po ang pangyayari nang ang ating Panginoong Hesus ay namatay at inilibing, siya ay nabuhay muli at umakyat sa langit. At sa kanyang pag-akyat, dinala niya ang paraiso at ang mga kaluluwang nasa paraiso. Dinala niya sa ikatlong langit sa ilalim ng altar. Tingnan po natin sa aklat po ng Revelation chapter 6 verse 9. Pahayag 6 talatang 9. Sinasabi po dito ng talata sa talatang 9, at nang binuksan niya ang ikalimang silyo, sa ilalim ng dambana, nakita ko ang mga kaluluwa ng mga taong napatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong taglay nila. Kaya may mga kaluluwa doon sa ilalim ng dambana o sa ilalim ng altar sa ikatlong langit. At doon po, dahil umakyat na ang ating Panginoong Hesus, ay kanya nang dinala doon ang paraiso at lahat ng mga kaluluwa na nasa paraiso. Ganon din ang mga nabuhay na muli na mga hintel. Sa Mateo 27 talatang 52 at 53, mayroon ng mga nabuhay muli na mga patay. Ito sa lumang tipan. Nasabi po dito sa talatang 52, ang mga libingan ay nabuksan at maraming katawan ng mga banal na namatay ang bumangon. Pagkatapos niyang mabuhay muli, lumabas sila sa mga libingan at pumasok sa banal na lungsod, nagpakita sila roon sa maraming tao. Kaya, unawain po natin ang pangyayaring ito. Ito po ang unang grupo ng mga mananampalataya na nabuhay muli. Pagkatapos na si Jesus ay mabuhay muli. Nasabi dito sa talatang 53, pagkatapos niyang mabuhay muli. Pagkatapos mabuhay muli ang ating Panginoong Hesukristo, kita natin na nagkaroon ng malakas na lindol doon. At nabiak ang mga bato at nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal mananampalataya na namatay ang bumangon. Ito po ang unang grupo. Ito po ay nangyari sa lumang tipan. Ito po ang mga hindi Hudyo na mga mananampalataya. Ito ay mga hentel. Nabuhay sila at dinala din ng Panginoong Hesus sa kanyang pag-akyat sa langit
Ngunit dahil sila ay nabuhay na muli, sila ay mga glorified na. Kaya sila ay dinala na doon ng Panginoon sa harapan ng trono ng Diyos sa ikatlong langit. Ngunit ang mga Hudyo at ang mga inosente na hindi pa nabubuhay dahil mayroon silang kanya-kanyang schedule, kaya kaluluwa pa sila ng dinala, kaya doon sila sa ilalim ng dambana sa ikatlong langit. Sa Efeso 4, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang detalye. Kaya nga sinabi niya, sa kanyang pag-akyat sa itaas ay kinuha niya ang maraming bihag at nagbigay siya ng mga kaloob sa mga tao. Nang sinabing siya ay umakyat, ano ang kahulugan niyaon? Hindi ba ito ay nangangahulugang siya rin ay bumaba muna sa mababang dako ng lupa? Yun po sa Hades o sa paraiso sa Hades. Siya na bumaba ay siya ring umakyat sa itaas ng lahat ng mga langit upang kanyang puspusin ang lahat ng mga bagay. Kaya sa kanyang pag-akyat ay dinala niya ang maraming bihag, sabi sa talatang 8. Kaya ang maraming bihag na tinutukoy ang mga kaluluwa doon sa paraiso sa lumang tipan, kasama na ang grupo ng mga hintel na muling nabuhay sa panahon ng lumang tipan sa Matthew 27:52 hanggang 53. Tingnan po natin, pangalawa, ang panahon ng bagong tipan. Tapos na po tayo sa lumang tipan. Panahon ng bagong tipan, ang mga mananampalataya at inosenteng mga bata. So letter A dito. Una, mga mananampalataya sa bagong tipan at mga inosenteng bata. Ang kanilang kaluluwa ay pupunta sa ilalim ng altar o dambana sa ikatlong langit. Yun po yung nabasa sa aklat ng Revelation 6:9. At nang binuksan niya ang katlong selyo sa ilalim ng dambana, nakita ko ang mga kaluluwa ng mga taong napatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong taglay nila. Doon po napunta ang mga mananampalataya na namatay na sa bagong tipan o sa panahon ng iglesia. Ang mga namatay na nandoon na sa ilalim ng dambana o altar sa ikatlong langit ang mga kaluluwa. Maging ang mga inosenteng namatay din sa panahong ito ng bagong tipan at yung mga mamamatay pa sa panahong ito. Doon po pupunta ang kanilang kaluluwa sa ilalim ng dambana sa ikatlong langit. Sa letter B, ang mga hindi mananampalataya sa Diyos. Ang kanilang kaluluwa ay pupunta sa lugar ng pagdurusa sa Hades. So sa Luke 16:22-26, yung pinuntahan ng mayaman, lugar ng pagdurusa. So doon din pupunta ang mga kaluluwa ng hindi mananampalataya sa panahon ng bagong tipan o panahon ng iglesia. Dadako tayo sa pangatlo, panahon ng 7 taong kapighatian. Ito po ang tribulation period. Sa letter A, sa panahong ito, tribulation, ang mga mananampalataya at inosenteng mga bata. Ang kanilang kaluluwa ay pupunta sa ilalim ng dambana sa ikatlong langit. So doon din po ang punta ng mga mananampalatayang mamatay at mga inosenteng bata sa panahong ito ng tribulation period. Letter B, ang mga hindi mananampalataya, ang kanilang kaluluwa ay pupunta sa lugar ng pagdurusa sa Hades, sa Luke 16. So doon din po ang punta ng mga hindi mananampalataya. Sa pang-apat po, panahon ng milenyo, ito po ang millennial kingdom. Sa letter A, ang mananampalataya sa milenyo o millennial kingdom,
kasama ang mga inosente ay hindi mamamatay. So pag mananampalataya, pag dumating na ang pagtatapos ng 1,000 taon, may mga inosente pang mga bata. Kasama ng mga mananampalataya, walang mamamatay, kundi babaguhin ang kanilang katawang mortal, gawing immortal, at dadalhin sa ikatlong langit sa harapan ng trono ng Diyos. Ang tawag dito ay translation. Katulad po sa pagra-rapture, sa 1 Thessalonians chapter 4, na may mga mananampalatayang buhay sa panahon ng bagong tipan na dadatna ng ating Panginoong Hesukristo, ay ita-translate, ngunit babaguhin. So ito po ang mangyayari sa kanila, yung mga mananampalataya sa panahon ng millennial kingdom, kasama ang mga inosente. Sapagkat sa panahon ng paghahari ni Kristo sa millennium, ay hahaba ang buhay ng tao. Aayusin ang klima, aayusin ng Diyos ang lupa na maging paraiso, kaya hahaba ang buhay ng tao at lahat ng nananampalataya kay Jesus ay hindi mamamatay. Ita-translate sila patungo sa ikatlong langit na mga binago na, kaya sila ay patungo na sa harapan ng trono ng Diyos sa ikatlong langit. Sa letter B, ang hindi mananampalataya ay mamamatay at ang kanilang kaluluwa ay pupunta sa lugar ng pagdurusa sa Hades. So sa Luke 16, doon din, sama-sama lahat ng mga hindi mananampalataya sa lumang tipan, sa bagong tipan, at maging sa panahon ng kapighatian, at maging sa panahon ng millennium. Ang mga mamamatay, una, ang mga iba ay mamamatay dahil sa pagrebelde sa paghahari ni Hesukristo. Kaya ang magre-rebelde doon ay papatayin ng Panginoon, sapagkat ang 1,000 taong paghahari ni Kristo ay paghahari sa kapayapaan. Kaya kahit ang dyablo at mga demonyo ay ikinulong sa bottomless pit, dahil ang paghahari ni Kristo ay talagang paghahari sa kapayapaan. Mayroong mahigpit na pagdidisiplina. Siya ay maghahari na mayroong talagang napaka-istrikto. Ang magrebelde ay mamamatay. Kaya ang mga iba ay mamamatay dahil papanig sila kay Satanas sa kanyang paglabas mula sa bottomless pit pagkatapos ng milenyo. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakawalan si Satanas at ang mga demonyo galing sa bottomless pit, na doon sila ikinulong sa 1,000 taon sa paghahari ni Kristo. Kung titingnan po natin sa aklat ng Revelation 20, verse 7 to 9. At akin pong saglit basahin, Revelation 20, 7 to 9. At kapag matapos na ang 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang kulungan. Ito ay upang linlangin ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng daigdig. Ito ay ang Gog at Magog. Titipunin niya sila sa pakikipagdigma. Ang bilang nila ay katulad sa bilang ng buhangin sa tabing dagat. Sila ay umahon hanggang sa kabila ng kalaparan ng lupa. Pinalibutan nila ang kampo ng mga banal at ang lungsod na pinakamamahal. At ang apoy ay bumaba mula sa langit at tinupok sila. Ito pong mga nilinlang o
o tinukso ni Satanas nung siya ay nakalabas. Ito sila ang nabuhay din sa kaharian ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sila ay hindi namatay sapagkat sila ay sumunod. Ngunit sila ay sumunod hindi dahil sila ay nanampalataya, kundi dahil sa takot na mamatay. Kaya sila ay sumunod, kaya sila ay nakasurvive sa 1,000 taon. Ngunit pinakawalan si Satanas upang sila ay subukin. At makita natin dito na napakarami pa rin ang pumanig kay Satanas. Ang sabi po dito sa talatang 8, ito ay upang linlangin ang mga bansa na nasa 4 na sulok ng daigdig. Ito ang Gog at Magog. Titipunin niya sila sa pakikipagdigma. Ang bilang nila ay katulad sa bilang ng buhangin sa tabing dagat. Ganun pa rin karami ang kumampi kay Satanas. At ito sila ay mamamatay dahil sa kanilang pagpanig kay Satanas. Kaya ang kanilang mga kaluluwa ay doon din pupunta sa lugar ng pagdurusa sa Hades. Ang mga kaluluwang nasa bawat lugar na kanilang pinuntahan sa ilalim ng dambana, ang mga mananampalataya at mga inosente sa 2 langit, sa ilalim ng dambana. At ang hindi mananampalataya ay nandoon sa lugar ng pagdurusa sa Hades. Maghihintay sila ng muling pagkabuhay ng kanilang katawan. Kaya hanggat hindi pa nabubuhay muli ang kanilang katawan, ay hindi sila makakaalis sa kanilang kinalalagyan. Ang mayaman sa Hades ay may mga pakikiusap sapagkat hindi siya makaalis. Ang kanyang sinabi doon sa talatang 24, suguin sila sa ro, isawsaw ang kanyang daliri sa tubig upang patakan ang kanyang dila sapagkat siya ay naghihirap sa init ng lagablab na apoy. Hindi maaari, hindi pinayagan. Kaya sa pangalawang pagkakataon, siya ay humiling sa talatang 28 na papuntahin si Lazaro doon sa bahay ng kanyang ama. Mayroon pa siya doong 5 kapatid na mga lalaki. Sabi niya, pangaralan sapagkat baka sila ay pupunta din sa lugar ng pagdurusa na kanyang pinuntahan. Hindi rin pinayagan ng Panginoon. Ano po ang pinupunto natin dito? Na ang kaluluwa na napunta sa bawat lugar, maging ang mga nasa ilalim ng dambana o nasa paraiso sa lumang tipan, at ang lahat ng mga hindi mananampalataya sa lugar ng pagdurusa sa Hades, ay hindi na maaaring makaalis. Kaya kung pwedeng makaalis, ang kaluluwa ng mayamang ito ay sana siya na ang umalis, kumuha ng tubig at umuwi sa kanilang bahay. Ngunit dahil hindi na maaaring makaalis, siya ay nakikiusap. Maging ang sanggol ni Haring David, ang sabi ni Haring David, ako'y paroroon sa kanya, ngunit siya'y hindi babalik sa akin. Ang ibig sabihin, ang namatay na tao, ang kanyang kaluluwa ay hindi na maaaring babalik pa. Yun din po ang sabi sa Job, Kabanatang 7, talatang 9 at 10. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi na aahon pa. Ang Sheol po dito ay sa Hebreyong salita ay grave. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Marami po kasing tao hindi nila nalalaman ang patungkol sa kaluluwang namatay na. Maraming naniniwala na maaari pang makabalik. Kaya tulad sa araw na ito, ginugunita ang undas, iba't ibang paniniwala at iba't ibang ginagawa ng tao ng pag-uukol sa mga
namatay nilang kakilala o mahal sa buhay. Malinaw po dito na talagang ang kaluluwa, kung saan man naroon, sa lugar man ng pagdurusa o doon sa ilalim ng dambana, maghihintay na lamang ng kanilang katawan sa muling pagkabuhay at saka aalis sa dakong iyon. Kaya ang kaluluwa, hanggat hindi pa nabuhay muli ang kanyang katawan, mananatili sa lugar na kanyang kinalalagyan. Hindi maaring paalis-alis sa lugar na yan. Ang pagkabuhay muli ng kanilang katawan ay may kanya-kanyang schedule. Una po ang mananampalataya sa bagong tipan. Ang schedule po ng pagkabuhay muli ng kanilang katawan ay sa rapture na makikita po natin sa 1 Thessalonians 4:13-17. At maging sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. May panahon po yan. Yun po ang pagbabalik ng ating Panginoong Kristo na kanyang ipinangako. Kanyang babalikan ang mga mananampalataya sa bagong tipan upang dadalhin sa langit. Kaya ito po ang pangalawang grupo na muling nabuhay na mga mananampalataya. Una sa Matthew 27. Pangalawa, ito po ay sa 1 Thessalonians 4:13-17 at 2 Thessalonians 2:3. Pong mga mananampalataya sa bagong tipan. Mananampalataya, pangalawa po, mananampalataya sa panahon ng tribulation. Ang muling pagkabuhay ng kanilang katawan ay kasabay sa muling pagkabuhay ng dalawang saksi o two witnesses. Revelation 11:7-11. Saglit ko pong basahin. Ang sabi dito, pagkatapos ng kanilang patutuo, ito ang dalawang witnesses sa tribulation period. Ang mabangis na hayop na umahong palabas ng walang hanggang kalaliman ay makikipagdigma laban sa kanila. So ito si Abaddon at ang kanyang grupo na lalabas din sa bottomless pit upang makipaglaban sa grupo ng Panginoon dito sa tribulation period. Tulad nitong dalawang witnesses. Sila ay lulupigin at papatayin nila. O si Abaddon at ang kanyang grupo ang papatay sa dalawang witnesses na ito. Malalagay sa lansangan ang kanilang lansangan ng kabilang lungsod ang kanilang mga katawan, Sodoma at Ehipto, ang espiritual na pangalan ng dakilang lungsod. Doon ipinako ang ating Panginoon. At ang ilang taong nagmula sa mga lipi at mga wika at mga bansa ay titingin sa kanilang mga katawan sa loob ng 3.5 araw. Hindi nila papayagang ilibing sa mga libingan ang mga katawan nila dahil sa kanila magagalak ang mga taong nakatira sa lupa. Magdiriwang sila at magpapadala ng mga kaloob sa isa't isa dahil patay na ang dalawang propeta na ito na nagpapahirap sa mga nanirirahan sa lupa. Pagkatapos ng 3.5 araw, pumasok sa kanila ang espiritu ng buhay na mula sa Diyos. Tumindig sila sa kanilang mga paa, labis na sindak ang bumalot sa lahat ng mga nakakita sa kanila. Ito po ang resurrection ng dalawang witnesses sa tribulation period at kasabay na po dito ang lahat ng nanampalataya sa panahon ng tribulation period at kasama na rin po dito ang mga Hudyong mananampalataya sa lumang tipan. Sapagkat ito po ang schedule din nila, sapagkat ang tribulation period ay extension po ito ng lumang tipan. Kaya dito rin naka-schedule sila. So mga dalawang witnesses, kasama na po sabay-sabay ang kanilang resurrection
Sa Daniel chapter 12 verse 2, ang sabi po dito, at marami sa kanila na nangatutulog sa alabok o nangamatay na, bumalik sa alabok ng lupa ay nangagigising. So nabuhay muli. Ang iba'y sa walang hanggang buhay. Ito po ang mga Hudyo sa lumang tipan na mananampalataya. At ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang kapahamakan. Ito po ang mga hindi mananampalataya sa mga Hudyo sa lumang tipan. Ito po ang kanilang schedule ng resurrection. At pangatlo po, mga inosenteng bata. May sariling schedule po lahat-lahat minsan ng resurrection. Sa Revelation 20 verse 5, ngunit hanggang sa matapos ang 1,000 taon, so pagkatapos ng 1,000 taong paghahari ni Kristo sa millennium, ang mga natira na mga namatay ay hindi muling nabuhay. Ito ang unang pagkabuhay muli. So ito po ang mga inosenteng bata. So wala po silang resurrection sa lumang tipan, sa bagong tipan, sa tribulation, kundi ang kanilang resurrection ay pagkatapos ng millennium. Revelation 20 verse 5. Kaya ang kanilang kaluluwa mula sa ilalim ng dambana sa ikatlong langit ay magsanib na sa kanilang binuhay muli na katawan. Ang mga hindi mananampalataya sa Revelation 11 and 13, ito na po ang resurrection ng hindi mananampalataya ay makita natin. Sabay-sabay din. Dito po sa Revelation chapter 20, 11 to 13. Ang sabi po dito, at nakita ko ang dakilang maputing trono at ang nakaupo rito, ang lupa at ang langit ay tumakas mula sa kaniyang harapan. Wala nang lugar doon para sa kanila. At nakita ko ang mga taong patay, hindi dakila at dakila na nakatayo sa harapan ng Diyos. At binuksan ang mga aklat at ang isa pang aklat ang binuksan. Ito ay ang aklat ng buhay. Hinatulan niya ang mga patay ayon sa nakasulat sa aklat ng buhay. Ayon sa nakasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Pinakawalan ng dagat ang mga patay na taglay nito at pinakawalan ng kamatayan at ng Hades ang mga taong patay na nasa kanila. At hinatulan ng Diyos ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ito na po ang pagkabuhay muli ng lahat ng mga hindi mananampalataya, ng kanilang kaluluwa. Lahat ay napunta doon sa lugar ng pagdurusa sa Hades. So sa Daniel chapter 12 verse 2 kanina, ang napunta sa kaparusahan, mga Hudyo na hindi nanampalataya ay dito rin po kasama ang kanilang muling pagkabuhay. Ang binuhay sa tribulation period, mga mananampalatayang Hudyo sa lumang tipan. Ngunit ang hindi mananampalataya kasama po dito, sapagkat lahat ng hindi mananampalataya ay magkakasama ang kanilang kaluluwa doon sa lugar ng pagdurusa sa Hades. At ito rin po ang minsanan na resurrection ng kanilang katawan upang humarap sa dakilang maputing trono. Ang lahat ay harap sa dakilang maputing trono ng paghatol. Ito ang final na paghiwalay ng Diyos sa mananampalataya bilang mga tupa sa kanyang kanan doon sa Matthew 25. At ang hindi mananampalataya bilang mga kambing sa kanyang kaliwa. Po sa Matthew 25, 31 to 46. Sa Revelation 20 verse 12 ay bubuksan ang mga aklat at ang isa pang aklat na aklat ng buhay. Ang mga aklat ay mga aklat ng hindi mananampalataya bubuksan. Ito po ang kanilang mga gawa na kasalanan. Bubuksan sa kanila sapagkat hindi sila masusupungan doon sa isang aklat, ang aklat ng buhay. Kaya sa pagharap nila sa dakilang maputing trono,
Bubuksan ito sa kanila upang bilang mga nabuhay na muli, espiritu, kaluluwa at katawan, hahatulan at itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ang mga aklat ay talaan ng mga kasalanang ginawa ng mga hindi mananampalataya. Sila ay hindi nasumpungan sa aklat ng buhay. Kaya sa Revelation 20:15, ang mga ito, espiritu, kaluluwa at katawan, ay itinapon sa lawang apoy. Sa Matthew 25:46, ang mga ito ay pupunta sa kapurusahang walang hanggan. Yun po sila. At isa pang aklat, ang binuksan, aklat ng buhay, masusumpungan ang pangalan ng lahat ng mananampalataya at mga inosenteng bata. Wala na silang mga aklat na talaan ng kasalanan sapagat sila'y napatawad na. Kaya sa Matthew 25:46, sila ay sa buhay na walang hanggan. Revelation 21:1-4, sila ay manahang kasama ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa magpakailanman. So, yun po ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Kapag ang tao ay namatay na walang pananampalataya sa Panginoong Kristo, ang kaluluwa ay pupunta sa lugar ng pagdurusa, wala nang magagawa at hindi na mababago. Kaya sa Matthew 16:26, ano pong sabi ng talata? Makamtan man ng tao ang buong sanlibutan, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ano ang pinakinabangan niya? Ano ang maibibigay niya bilang katumbas ng kanyang kaluluwa? Yun po ang kahalagahan na ang pupuntahan ng kaluluwa ay dapat tiyakin ng tao na hindi siya sa lugar ng pagdurusa, sa kapahamakan, kundi sa kalangitan. At ang Diyos ay may paraan sa bagay na yan. Sa Acts 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Kristo at maliligtas ka. Ibig sabihin, kilalaning masusi o mabuti kung sino talaga si Kristo ayon sa kapahigan ng Biblia. Sampalatayanan ang kanyang ginawa sa krus para sa iyong kasalanan, sa ikaliligtas ng iyong kaluluwa. Pagsisihan ang lahat mong kasalanan, humingi ng patawad, tanggapin si Kristo sa puso bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng iyong buhay. Yun po ang paraan ng Diyos kung paano ang kaluluwa ng tao ay hindi mapahamak, kundi manumbalik sa Kanya at manahan kasama Niya sa walang hanggan. Purihin ang Panginoon sa mga katotohanan ito na ating natalakay. Yun po ang tinuturo ng Biblia sa atin kung saan pumupunta ang kaluluwa ng tao. At napakahalaga sa Panginoon kung saan pupunta ang ating kaluluwa na nais niya muli makapiling, manumbalik sa Kanya upang makasama ng walang hanggan sa lugar ng bagong langit at bagong lupa. At tayo ngayon ay dudulog na sa ating pananalangin. Manalangin tayo. Salamat muli, O Diyos, sa pagkakataong ibinigay mo sa gawaing ito, prayer meeting. At salamat din sa pagkakataon na kami po ay muli makadulog sa iyong trono ng biyaya. Una sa pagpapasalamat at pagpupuri dahil po sa iyong mga ginawa sa aming mga buhay sa nakaraang mga araw. Lalo na sa pagiging mabiyaya sa amin. Sa pag-iingat sa aming buhay, sa aming mga lakad, sa aming mga kinaroroonan, sa aming mga kilos at gawa. Salamat, Panginoon, na biniyayaan mo kami. Salamat na gamit mo ang aming buhay sa nakaraang mga araw, lalo na sa araw ng linggo. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa mga provision sa aming mga pangangailangan, sa protection, at sa
gabay, patnubay, Panginoon, sa aming mga lakad, pagkaloob ng kalakasan at biyaya sa mga aming paggawa ng aming mga tungkulin at gampanin. Aming patuloy inadalangin, O Diyos, ang amin pong iglesia sa mga gawain, lalo na sa darating na Sunday. Ang mga worship services po namin, sa early worship, sa mid-morning worship service at sa whisper worship service. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Diyos, ang mga programang ito, ang pagtitipon ng iyong mga anak at ang iyo pong pangunguna sa bawat isa. Nawa ikaw ang magpala, O Diyos. Ang mga salita na ipangangaral ng iyong mga lingkod ay iyo pong pagpalain, ingatan, tulungan mo ang bawat isa, bawat mensahero na magdadala ng iyo pong mensahe, ay tulungan mo sa kanilang paghahanda, pagkalooban ng biyaya at karunungan, gabay, O Diyos, at pag-iingat, na naway gawin mo silang karapat-dapat sa iyong harapan upang maging daluyan ng pagpapala para po sa iyong mga anak, baging sa mga kaiglesiyahanan. Kasama namin, Panginoon, kayo din po manguna sa mga gawain sa darating na Sunday. Ang amin pong Sunday Bible School sa lahat ng departamento ay amin pong patuloy pinagkakatiwala sa iyo, at ang mga teachers, Panginoon, na mayroong tungkulin sa pagtuturo, tulungan mo rin sa kanilang preparasyon, pag-aaral ng kanilang mga lessons. Nawa si biyaya at kapangyarihan mo ay makapagturo sila, O Diyos, na maging epektibo sa kanilang mga klase. Dalangin din namin ang aming Christian Education Ministry sa mga programa sa pangangailangan. Ikaw ang mag-provide, dakilang Diyos. Lalo na ang paglago, Panginoon, ng aming ministry na ito para sa kaligtasan ng mga kaluluwang hindi pa nakakilala kay Kristo at paglago ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng fellowship at mga pag-aaral ng iyong salita. Pagpalain mo rin ang aming prayer meeting na ito, O Diyos, at patuloy ikaw mag-provide ng mga mensahe mula sa iyong salita na amin pong papag-aralan at makatulong sa amin sa ikalalago ng aming spiritual na buhay. Dalangin din namin ang Thursday class, Panginoon, bukas at sa susunod pang mga Thursday. Ang iyo pong pagkilos, paggawa din, Panginoon, sa buhay ng iyo pong lingkod na nagtuturo, si Pastor Nasita, Pastor Rini, at ang mga dumadalo, Panginoon. Pagpalain mo na matuto ang bawat isa at maging handa, Panginoon, sa paglilingkod sa ministeryo na iyong pinagkatiwala sa bawat lugar na kanilang kinalalagyan. Dalangin din namin, Panginoon, mga Bible studies and outreaches. San Mateo, ikaw patuloy ang magpala, O Diyos, at ingatan mo ang iyong mga lingkod, Pastor Rini, Pastor Jess, at ang mga kasamahan. Maging sasakyan na kalang ginagamit, ingatan mo, Diyos, at pagpalain ang mga gawaing Bible study at pagtuturo sa mga bata. Ganun din sa gawain, Panginoon, sa Panikitarlac, kayo po ang patuloy na manguna at magpala, at ang gawain sa Kalamba, ganun din, Panginoon. Sa pangangailangan ng mga kaiglesiyahan ng ito, lalo na ang full-time pastor, nawa ikaw po ang mag-provide. Ganon din, Panginoon, ang outreach sa UP Diliman, sa Villanueva residence, ikaw po ang magpala ng gawaing ito, O Diyos. Dalangin namin ang kaligtasan ng mga kaluluwa na tinuturuan at ganon din ang paglago sa mga mananampalataya. Dalangin din namin, Diyos, ang pag-provide mo sa aming iglesia sa financial na pangangailangan upang patuloy matustusan
ang mga gastusin, pangangailangan ng mga manggagawa. Ganon din, Panginoon, sa mga missionaries sa iba't ibang dako ng aming bansa, sa labas ng aming bansa. Panalangin namin ang paglago ng aming mga miyembro sa espiritual na buhay. Dalangin din namin ang kalusugan at kalakasan ng bawat isa. Ang mga may sakit, hiling po namin ang iyong pagpapagaling at ingatan mo po ang bawat isa laban sa karamdaman. Pagpalain mo rin ang trabaho ng bawat isa, maging ang negosyo, lahat ng mapagkakakitaan ng iyong mga anak, ikaw po ang magpala, O Diyos. Panalangin namin ang protection at safety ng bawat membro ng aming pamilya, O Diyos. Maging ang aming mga senior citizen, dalangin namin ang iyo pong pagsustini, ang iyong biyaya sa bawat isa. Ingat sa mga aksidente, kapahamakan, at maging sa mga karamdaman. Ikaw mag-supply ng pangangailangan, Diyos, lalo sa mga nangailangan ng gamot, pagpapadoktor, at ganon din ang maintenance ng katawan para sa patuloy na kalakasan at kalusugan ng bawat isa. Dalangin namin ang mga Bible schools. Ikaw din po, Diyos, ang patuloy magpala sa mga pagtuturo at training na makaproduce, Panginoon, mga bagong manggagawa, mga pastors na kailangan sa mga gawain, sa mga ministeryo, sa iba't ibang mga dako. Ingatan mo ang mga missionaries sa iba't ibang dako, mga sa labas ng aming bansa at dito sa aming bansa, ang buong pamilya, pag-iingat sa kanilang kalusugan, pag-iingat sa kapahamakan, ganun din, pag-provide ng pangangailangan sa araw-araw. Dalangin namin ang aming gobyerno, O Diyos, lalo na ang aming pamunuan sa lokal na pamunuan ng aming barangay sa mga bagong halal. Amin po panalangin na ikaw po, O Diyos, ang manguna sa kanila, sa kanilang panunungkulan. Sila, O Diyos, ay maging karapat-dapat na manungkulan at mamumuno sa mga posisyon na kanilang kinauupuan upang sila, O Diyos, ay gaganap ng mga gampanin para sa ikabubuti ng aming barangay, lugar na kinaroroonan. Patuloy mo, Panginoon, pangunahan, lalo na ang pagkakaroon ng peace and order sa amin pong bansa. Aming Presidente, Vice Presidente, Panginoon, at ang mga nasa gabinete, mga sekretaris na nanunungkulan, Panginoon, sa amin pong bansa, nawa, O Diyos, sila po ay maging tapat sa kanila pong panunungkulan na gawin ang kapakanan ng buong sambayanan. Nagkakatiwala namin, Diyos, at inilalapit ang amin pong mga ahensya ng gobyerno, ang mga namumuno, na sila po, O Diyos, nawa ay gamitin mo sa pagtulong sa pangangailangan ng amin pong bansa. Dalangin namin ang pag-iingat mo rin sa aming mga leaders at sa mga problema ng aming bansa. Ikaw po, Diyos, ang mamamagitan, magkaloob ng mga paraan, O Diyos, kung paano ma-solusyonan ang mga usapin at suliranin ng aming bansa. Dalangin namin ang pagsukpo ng corruption, mga karahasan, O Diyos, at ang mga katiwalian. Dalangin namin ang
pagpapala mo, Panginoon, sa mga programa na ginagawa ng aming bansa upang makatulong sa aming mga mamamayan. Dalangin namin ng Israel, ang iyo pong paging mabiyaya, yung divine intervention, Panginoon, lalo na sa panahong ito ng kaguluhan. Sa lamang namin pinagkakatiwala, sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam at makakagawa, O Diyos, kung ano ang nararapat sa bansang itong pinili mo upang lahing pagdaanan ang pagkatawang tao ng aming Panginoon Kristo. Dalangin namin ang proteksyon mo, lalo na sa mga mananampalataya na naroon, lalo na sa mga manggagawa. Sa kabila ng mga pangyaring ito ay magpatuloy ang gawain, lalo na ang gawaing pagliligtas ng mga kaluluwa sa mga Hudyo at iba pang mga tao na naroon. So namin pinagkatiwala, O Diyos, ang mga kaguluhang ito. At ganun din sa aming bansa, nawa Panginoon, ay patuloy naming maranasan ang kapayapaan mayroon kami sa amin pong sariling bansa. Pinagkakatiwala namin sa iyo lahat, O Diyos, ang aming panalangin ito, na patuloy nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Kayo muli, magandang gabi po sa ating lahat.